Nagbabalik po ang Justice on Air at kasama pa rin po natin si Attorney Wendell Bendoval at si Mr. Jed Sherwin Uy ng Cybercrime Division ng Department of Justice. Kanina po bago po mag-break, naitanong ko po kayo, no, ano po ba yung ginagawa ng Cybercrime Division na naatasan ng anti-cybercrime law na mamuno dito sa pag-implement ng batas na to sa pagkakaroon po ng capability in order to prevent these cybercrimes from being committed? Reg, let me begin by saying na as of now, ang ating pong Office of Cybercrime, patuloy po tayo sa procurement process ng ating mga digital forensic equipment. Pangalawa, ongoing din ang mga training, workshops, and seminars na binibigay natin sa ating mga prosecutors, public attorneys, mga legal experts, para po mas ma-train sila sa mga bagong teknolohiya at ma-orient sila sa mga sa cybercrime law natin ngayon. Sino-sino po ba member nitong division na to? Is this a interagency division or is it mostly composed of the offices na under the DOJ? Attorney Reg, yung under the RA 1175, meron po tayong nabuong technical working group. Pinapangunahan po yan ng ating office ng DOJ, Office of Cybercrime. Kasama din po natin ang NBI Cybercrime Division, ang PNP Anti-Cybercrime Group. Kasama din po natin ang Information Communication Technology Office or ICTO ng DOST. At kasama rin sa pagbalangkas ng ating IRR ang DILG. However, marami rin po tayong ahensya ng government na iniimbitahan para po... Commission on Human Rights, important. Yes. Recently, sa mga trainings po natin, inimbitahan din po natin ang ating National Prosecution Service, ang legal, ang Office of the Chief State Counsel, at different law enforcement agencies na pwede pong makinabang dito sa cybercrime law. Ano po ba yung pinakatalamak na cybercrime na ginagawa ng mga kriminal na to? Na talagang yung po kayo tumututo? Kasi syempre madami nga, katulad ng sabi mo, Sherwin, no? Maraming kinds of crimes dyan. Pero syempre meron kayong mga areas of priority wherein na ito yung mas talamak, mas kailangan ni-address. Ano po yun? Well, ang number one priority talaga ng departamento ay yung online child abuse. Alam naman natin na talagang napakaraming online child abuse na nangyayari dito sa Pilipinas. At nabansagan nga tayong isa sa mga source ng mga child abuse material. Sa sex trade, di ba? Yes, oo. So, ang kagandahan naman dito ay, well, di ko sinasabing maganda na may nangyayaring online child abuse. Pero ang kagandahan naman dito ay talagang ang mga international counterparts natin ay talagang nakipagtulungan sa ating mga law enforcers para talagang masugpo itong mga online child abuse syndicates natin. Can you give us an idea on how you do the kind of investigation dito sa mga klase ng cases na to? Do you have special agents na regularly surfing the net and then posing as customers na magpapamember dito sa isang sex site, tapos titingnan kung yung mga babae doon, mga bata doon ay galing sa Pilipinas? Or are you passive lang na parang hinihintay nyo lang na may mag-complain tapos doon pa lang kayo mag-iimbestiga? Well, we have both approaches. We have a proactive approach and we have a passive approach or reactive approach. Sa proactive approach, meron tayong team talagang kumbaga cyber patrolling, kumbaga kung tawagin ng PNP. Meron tayong mga agents na nag-surf ng web at nagpo-post nila sa buyer ng mga child pornography or child abuse material. When it comes sa reactive naman, we categorize reports or complaints that we receive. Kung ito ba immediately actionable, dapat bang agad tugunan, meaning merong child na na-exploit o may ongoing exploitation na nangyayari, o kaya naman pwede itong i-delay ng konti. Meaning wala pa naman talagang actual exploitation na nangyayari, hindi mga transaction ka lamang. Pagkatapos nitong ma-evaluate, nakikipag-ugnayan tayo sa mga international counterparts kasi karamihan dito yung platform na ginagamit. So hindi kayo kagad magre-raid? Kailangan nyo pa makipag-contact with the international counterpart? Yes. Kasi kagaya na sabi ko kanina, itong mga cyber criminals natin nag-enjoy ng sense of anonymity. So hindi natin talaga alam kung sino mga taong nasa likod ng computer. So para ma-identify itong mga taong to,
nakikipag-ugnayan tayo sa mga international counterparts natin. Dahil karamihan ng mga ginagamit na plataforma para makapag-commit ng online child abuse nakabase sa ibang bansa. Okay. So kailangan talaga natin makuha ang kanilang kooperasyon at makuha yung mga informasyon na nandoon sa kanila nakabase. So anong mas madaling hulihin? Pareho nyo bang hinuhuli yung source at saka yung client? Kasi sinasabi mo, di ba, parang tayo ang source usually ng sex trade. Pero mga clients usually are foreigners. So, kaya kayo nakikipag-ugnayan pa dun sa mga counterparts natin para mahuli naman nila yung mga clients na nagko-commit ng child abuse. Paano ang prosecution na nangyayari dito? As in, paano ba yung dynamics? Kunwari nahuli nyo na yung source, ipo-prosecute natin dito yung mga criminal na yon. Pero yung client naman doon, nahuli nila, do they prosecute it the same time? What kinds of evidence ang isi-share ng ahensya ng DOJ at saka nung international organization na yun? Yes, gandang tanong yan, Attorney Reg. In fact, halimbawa natin to sa ping-pong It's an endless cycle of sharing of information with our foreign counterparts. Ang nangyayari dyan, once nakuha natin ang source, we would, more often than not, involved na sila sa build-up ang case na yon. And then, on their part, huhulihin nila yung buyer, yung kliyente. And then, kapag nakita nila yung kliyente, naimbestigahan ng kliyente, malalaman pa nila kung sino pa yung mga iba pang source niya. Kasi kalamitan, hindi lang iisang source yan Marami pa Ganon din dun sa source. Hindi lang isang kliyente yan, kundi marami ring kliyente. So, sharing of information talaga, endless cycle of information sharing. So, when it comes to prosecution, pinaprosecute natin yung mga source dito. Kapag yung kliyente naman nakabase dito o whoever ever happen na nag-travel dito, pinaprosecute natin under Philippine laws. Pero kung gustong i-prosecute ng foreign government dun sa kanila, pwede rin natin gawin yun. Tapos pwede rin na yung mga evidence natin papadala natin doon. Sharing talaga. Ang kinagandahan naman dito sa digital evidence, may tinatawag tayong mga forensic copies. Which are bit-for-bit copy of the electronic evidence or digital Which evidence. is good as the original itself. Yes, kasi meron niyang integrity na papatunayan ng mga hash value tawagin. At alam mo, ang daming kailangan isipin dito, no? For example nga, yung may yung jurisdiction, no? Kunwari yung kanina example mo na merong nangyaring illegal transaction o pag-change ng pera, no, through online, ginagamit dito. Kung nandoon yung perpetrator, pero nandito yung bangko, kunwari, na ginawa yun. In the same way na kunwari sa cyber libel o yung sa sextortion, nandun yung perpetrator, pero dito kunwari pinost, dito naging kumalat, dito naging viral. Saan ang jurisdiction nun, attorney? I mean, who takes cognizance? Sinong country? Kung nasa ibang bansa siya at siya ay isang Filipino citizen, he can be subjected to extradition. So, we have our provisions in the law on international cooperation. This will be headed by our legal, and we have capable state councils who can handle this. It will be subjected to extradition measures. Ibig sabihin, magre-request tayo through our extradition treaties and mutual legal assistance na para makuha natin ang tao na yun, mapunta dito sa Pilipinas para siya ma-prosecute. Kung hindi siya Filipino citizen? I believe kung hindi siya Filipino citizen, hindi natin siya masasubject sa extradition. However, kung meron itong applicable law that could prosecute him for cybercrime, again, doon papasok ang mutual legal assistance na para i-ask natin sa kabilang government o sa country na yun na i-prosecute. Oo, ang hirap kasi yan. Kasi minsan kasi nagiging home base Kunwari dyan sa pag-supply ng mga sex videos, etc. Diba yung online prostitution, susupply lang yan ng mga ordinary private individuals from diba, so from the privacy of their own homes. Tapos ilalagay lang yan sa data bank ng isang foreign internet site. Tapos yun ngayon yung ibinebenta nung bugaw na yun na foreigner. No? So usually po ba saan nangyayari yung ganun? May mga countries ba na yung DOJ naman tinututukan na doon parati
Doon parati sinisend yun, doon maraming customers dahil wala ganong mga cybercrime, counterpart cybercrime laws doon prosecuting those kinds of crimes? Well, it's not really wala silang law na nagpo-prosecute ng cybercrime. Siguro yun lang talaga ang kahiligan nila. Okay. Kung tawagin. Kadalasan yung mga kliyente ng mga online child abuse materials nagmumula sa mga foreign, mga western countries, mga nasa Europa o mga nasa Amerika. Yan yung mga kalamitang nakikita natin. Ang gagandahan naman dito, yung mga gobyerno nila, kagaya ng Estados Unidos at ng mga Europa, ay talagang nakikipag-cooperate sa atin para masugpo itong krimen na ito. Mamaya bago po tayo umalis, no, at sagutin natin kung ano po ba yung mga common na mga crimes naman na ginagawa na nakakaano ng integrity ng data, no, or sa data security. Kunwari po yung mga phishing, ano po ba yun? Paano magpe-prevent ng ating mga kasambahay yung magiging biktima sa mga ganong klase ng cybercrimes? Yan po sasagutin nila sa pagbabalik po ng Justice On Air.